Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang hamon kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakailan na mainit talaga sa mata ng ibang mga kampyon ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue. Ito po ay dahil halos lahat ay gustong makalaban si Inoue upang baklasin ang malinis na record nito at maipatikim sa kanya ang kanyang kauna-unahang talo. At syempre kasama na din dyan yung limpak-limpak na milyones na kikitain nila kapag dumayo sila sa baluarte ni Inoue sa bansang Japan, manalo man sila o matalo. At kahapon nga lamang po ay may isang kampyon na naman ang siyang dumagdag sa listahan ng mga naghahamon kay Inoue. At ito nga po ay walang iba kundi ang current WBA Featherweight World Champion na si Nick Ball. Matapos po ng matagumpay na pagdedepensa ni Ball ng kanyang world title belt sa kauna-unahang pagkakataon kahapon, kung saan tinalo niya via 10th round knockout si Ronnie Rios, ay sinabi nga po nito na sa oras umano na tumungtong si Inoue sa 126-pound featherweight division, ay ipapakita niya daw dito kung sino talaga ang tunay na hari ng nasabing dibisyon. Hindi daw siya magdadalawang isip na labanan si Inoue. Giit pa ni Nick Ball na hindi daw siya natatakot sa bagsik ng kamao ni Inoue kasi malakas lang naman daw ito sa mababang dibisyon, pero ibang usapan na daw ang featherweight division. So dahil nga po dyan ay madami na talagang mga bigating boksingero na siyang nag-aabang kay Naoya Inoue sa pag-akyat nito ng featherweight division. Kung atin pong matatandaan ay maging ang undefeated top prospect and 2023 The Ring Magazine Prospect of the Year na si Bruce Carrington ay nauna nang nagbanta kay Inoue at sinasabi na siya daw ang babasag sa undefeated record nito. Bukod dyan ay sinabi din nito na napag-aralan niya na daw ang mga galaw ng binansagang halimaw ng Japan at na may mga nakita na daw siyang kahinaan nito na siyang sasamantalahin niya umano kapag nagtuo silang dalawa sa ibabaw ng lona. Subalit mukhang hindi po talaga nagmamadali ang kampo ni Inoue na umakyat sa featherweight. Gawa ng plano daw muna nilang labanan ang lahat ng malalaking pangalan sa super bantamweight division. Ito ay sa kabila ng hawak niya na ang lahat ng major world title belts dito. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang napakagandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si Jofer Montaño sa naging laban nito sa bansang Thailand kagabi lamang. Muli po nitong ipinamalas ang lakas ng kanyang kamao matapos niyang talunin via 5th round knockout ang pambato ng India na si Shiva Thakran. Dahil sa panalong ito ni Montaño ay nasungkit niya ang UBO welterweight belt at umabante na din ang kanyang record ngayon sa 19 wins with 70 knockouts at 5 talo. Matapos matalo ni Montaño noong taong 2019 ay nanggagaling na po siya ngayon sa siyam na magkakasunod na panalo, kaya naman napakataas na talaga ulit ng kanyang kumpiyansa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.